Kinumpirma ng Iranian media na pumanaw na nga ang kanilang presidente na si Ebrahim Raisi dala ng isang helicopter crash malapit sa East Azerbaijan province noong linggo. Dahil kilala si Raisi na matinding kalaban ng Israel, marami tuloy ang mga haka-hakang lumabas, lalo na mula sa mga supporters ng presidente sa loob ng Iran, na hindi kaya kagagawa ng Israel ang nangyari sa kanya at hindi ito isang aksidente, kundi isang assassination. At base sa kanilang kasaysayan bilang kinatatakutang spy agency, hindi kaya obra maestra na naman ito ng Mossad na kilalang handang kumitil ng buhay sa anumang paraan sa sinumang kalaban nila kahit saan mang panig ng mundo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Namataan pa sa isang litrato na mapayapang nakasakay sa isang government helicopter ang presidente ng Iran na si Ebrahim Raisi nitong linggo ng umaga bilang bahagi ng 3 helicopter na convoy papunta sa bansang Azerbaijan upang umattend sa inauguration ng bagong Kiskalasi Dam sa imbitasyon ng Pangulo ng Azerbaijan na si Ilham Aliyev. Ang dam kasi na ito ay proyekto at joint hydroelectric project ng dalawang bansa na itinayo sa Aras River na dumadaloy mula Azerbaijan hanggang Iran. Ito ay matapos ng ilang taong hindi naging maganda ang relasyon ng dalawang bansa. Pagkatapos ng event, namataan pang nagpaalaman ng dalawang pangulo habang papasakay si Raisi sa kanyang helicopter na papunta naman sana sa bayan ng Tabriz sa loob ng Iran na may layong 130 kilometers mula sa naturang lugar. Bagamat nakarating ang dalawang helicopter na kasama sa convoy sa Tabriz, bandang 2:00 ng hapon, nawala sa radar at radyo ang sinasakyan ng presidente, kaya isang malawakang search and rescue operation ang agad isinagawa. Bandang 4:00 ng hapon sa Iran ay agad nagpahayag ang Iranian State TV na ang helicopter na lula ng Pangulo ay nagkaroon ng hard landing base sa terminology na kanilang ginamit dahil di umano sa makapal na fog at ulan sa lugar na binabagtas nito. Sinubukan pa di umano ng mga kasamahan nilang lula ng dalawang helicopters na balikan at hanapin ng sinasakyan ng presidente nang bigla itong mawala sa kontak nila. Ngunit hindi nila ito malocate kaya dumiretso na lang sila sa Tabriz na kanilang planong destinasyon at nanghingi ng tulong. Ayon sa Vice President for Executive Affairs ng Iran na si Mohsen Mansouri, nakontak pa niya ng ilang beses ang isang crew at isang pasahero ng helicopter sa mga sandali bago sila naging missing, kaya inakala nila na hindi malubha ang sitwasyon ng grupo. Ngunit tila nawalan sila bigla ng pag-asa dahil hindi pa rin nahahanap ang helicopter sa kabila ng magdamag na paghahanap ng maraming rescue teams. Mahirapan di umano ang mga miyembro ng Red Crescent na may kasama pang rescue dogs na hanapin ang pinagbagsakan ng helicopter dahil sa sama ng panahon at pagsapit ng Lunes ng umaga matapos ang malawakang overnight search ay dito na nila natagpuan ang lasog-lasog na katawan ng helicopter at mga wala ng buhay na pasahero, kasama na rito ang presidente at foreign minister na si Hossein Amirabdollahian at 6 pang mga pasahero at crew. Naispatan raw nila ang wreckage bandang 5:00 ng madaling araw, subalit nahirapan silang akitin ito dahil sa lokasyon nitong 2,200 meters sa ibabaw ng isang matarik na bundok. Isang footage mula sa Iranian State Television ang kumalat kung saan makikita ang wreckage ng helicopter sa gilid ng isang foggy na bundok habang makikita ang mga rescue teams na may daladalang mga stretchers na pinaniniwala ang katawan ng mga biktima. Nalapitan din ito ng isang Iranian reporter na isa sa mga unang taga-media na nakarating sa lugar. Si Ebrahim Raisi ay ang ika-8 Pangulo ng Iran at nanilbihan sa posisyon na ito simula pa noong 2021 sa pagkakapanalo niya sa isang eleksyon na ayon sa mga international observers ay dinaya lamang upang siya ay manalo dahil sa malapit niyang relasyon sa Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Kilala siyang kalaban ng Israel. Sa katunayan, sa kanyang termino bilang Pangulo ay lalong pinalakas ng Iran ang kanilang uranium enrichment program. Mariin din niyang sinuportahan ang invasion ng Russia sa Ukraine at tinutulan niya ang paglusob ng Israel sa Gaza. Isa siya sa mga utak ng ginawang drone and missile attack ng Iran laban sa Israel nitong Abril lamang. At sa pagbibigay ng armas at pondo sa mga proxy groups tulad ng Hezbollah at Houthis. Agad nagparating ng kanilang mga mensahe ng pakikiramay ang kilalang allies ng Iran na Russia at China. Gayon din ang mga pinuno ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas at Houthis na nagsasabing si Raisi daw ay isang kaibigan at supporter na malapit sa kanilang mga puso. Maging ang kilala nilang karibal sa Middle East na Saudi Arabia ay nagparating rin ng kanilang mensahe ng pakikiramay. Pati na rin ang Qatar at Kuwait. Si President Joe Biden naman ay na-inform na di umano sa sitwasyon ayon sa isang di nagpakilalang US official.
Ngunit ano ba talaga ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter na kanyang sinasakyan? Dito ay lumabas ang iba't ibang haka-haka at katanungan na nagsasabing hindi kaya may kinalaman ng Israel at Mossad sa nangyari sa kanya. Lalo na mula sa kanyang mga supporters sa Iran na nagsasabing maaaring hindi ito isang aksidente, kundi isang assassination. Ayon sa kanila, bakit di umano sa 3 helicopters na lumipad na bahagi ng convoy noong oras na yon? Ang sinasakyan pa mismo ng presidente ang nadali. Dahil kung sa sama ng panahon ng dahilan, bakit hindi apektado ang ibang helicopters gayong iisang landas lang naman ang tinatahak nila habang magkakasunod pa. Ayon sa Iranian state media, makapal na fog at lakas ng ulan ang dahilan ng pagbagsak nito. Bukod rito, dagdag pa ng ibang international observers na ang Bell 212 na gamit ng Iran ay luma na at dinevelop ng isang US company para sa Canadian military noong 1960s pa. Ngunit dala raw ng mga sanctions na ipinataw sa Iran ng mga western countries, partikular na ng Amerika, hirap itong ma-maintain ang mga naturang helicopters kung saan aabot sa 10 ang kanilang ginagamit. Kaya hindi maiaalis ang posibilidad na nakadagdag ito sa dahilan bakit bumagsak. Ayon sa dating miyembro ng European Parliament na si Nigel Griffin sa kanyang post sa social media platform na X, may mabigat na dahilan na higit pa sa Iran at Israel tensions upang hindi maalis ang posibilidad na may kinalaman ang Mossad sa trahedya. Hindi raw siya masusurpresa kung sakaling lalabas na ito ang dahilan ng pagpanaw ni Raisi, dagdag pa niya. Ayon kay Griffin, na base sa impormasyon na kanyang nakalap, ang pagpunta ni Raisi sa Azerbaijan ay dahil sa opening ng hydroelectric dam bilang joint project ng dalawang bansa at umpisa sana ng pagbabalik ng loob nila sa isa't isa matapos ang ilang taong matamlay na relasyon. Ito raw sana ang magiging mitsa ng pagbaba ng tensyon sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia na suportado ng Iran. Sa likod raw nito, ang hindi alam ng karamihan, Israel daw ang may pinakamalaking supplier ng drones sa Azerbaijan sa kanilang girian laban sa Armenia. At ang paghinto raw ng palitan ng putukan sa dalawang bansa ay paghinto rin ng malaking kita ng Israel mula sa mga drones na binibili ng Azerbaijan, ayon kay Griffin. Bukod kay Griffin ay marami rin mga sibilyan ang nagbigay ng kanilang mga haka-haka sa naturang social media platform at marami ay iniuugnay ang Israel sa naturang insidente. Ayon sa iba, dapat raw imbestigahan ng Iran ng maigi ang nangyari sa pangulo ng kanilang bansa. Dahil nga sa mga post na ito, agad nag-issue ng statement ang isang hindi pinangalanang kinatawan ng Israel na wala silang kinalaman sa naturang pangyayari, ayon sa report ng Reuters. Ngunit sa kabilang banda, meron ding mga nagsasabi na huwag raw kalimutan na marami di umanong kalaban si Raisi sa loob ng Iran. Sa katunayan, siya ang itinuturong utak sa mass execution sa loob ng bansa ng libu-libong sibilyang Iranians noong 1988 bago pa man siya maging presidente. At dahil dito ay maraming tao ang gusto siyang singilin sa mga kasalanang nagawa. Para sa mga supporters niya sa loob ng Iran na duda sa pangyayari, pakana di umano ito ng Israel ayon sa report ng The Economist. Ang theory na ito ay lalong pinalakas sa mga kasalukuyang pag-target ng Israel sa mga Iranian officials kagaya ng isang Iranian general sa Damascus, Syria. Ngunit pahayag ng iba, ang Mossad ay kilala sa mga operasyon laban sa Iran, ngunit hindi pa di umano ito tumarget ng head of state kagaya ng presidente. Ito rin ang pahayag ng mga eksperto sa Middle East crisis at sinabing malabo itong gawin ng Israel dahil ang pag-a-assassinate sa isang head of state ay isang direktang pagdeklara ng giyera laban sa Iran at walang balak ang Israel na mangyari ang isang all-out war laban sa nasabing bansa. Ang focus lang daw ng Israel base sa kasaysayan nito laban sa Iran ay military at nuclear targets imbis na mga high-profile political assassinations kagaya ng presidente. Ito pa lang ay sapat na rason na di umano na hindi dapat pagdudahan ang partisipasyon ng Israel sa nangyari kay President Raisi, dagdag pa ng The Economist. Ngunit dalangan ang timing ng pangyayari na nasa gitna ng kainitan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at sa katatapos lamang na palitan ng missiles at drones, hindi maiaalis sa isip ng tao, lalo na ng mga Iranians, ang posibilidad ng may kinalaman ng Mossad sa pagpanaw ng kanilang pangulo. At dito ay hindi natin sila masisisi, ayon sa mga eksperto. Dahil kasaysayan na mismo ang makakapagsabi sa kakayahan ng Mossad na tumarget ng kalaban sa mga tila mission impossible na paraan maging sa ang panig man ito ng daigdig. Bihasa di umano ang Mossad sa mga operasyon kung saan pinapalabas nila na natural lamang pagkakasawi ng kanilang target. Ngunit sa likod nito ay isang komplikado at mabusising operasyon pala ang nagaganap na may kinalaman ng kanilang mga Mossad spies.
Tulad na lamang sa pag-target nila sa isang mataas na opisyal ng Hamas noong 2010 na namamasyal lamang sa Dubai at natagpuan na lamang na walang buhay sa kanyang hotel room na may mga bote ng gamot na animoy nagpatiwakal sa pamamagitan ng pag-overdose. Ngunit sa masusing investigasyon ng Dubai Police ay nalaman din ang mabusising operasyon ng Mossad na siyang responsable sa kagimbal-gimbal na pagpatay sa naturang Hamas official. Yung pala, mula airport pa lamang ay tiniktika na siya ng Mossad at nang malaman nilang hindi niya kasama ang mga security guards nito dahil sa delay ng kanilang flight booking, sinundan nila ito sa kanyang hotel. Ang hindi alam ng Mossad officer na ang mga taong nakasabay niya sa reception mismo ng hotel na animo yung mga turista na nagche-check-in din ay mga tauhan na pala ng Mossad na handang kumitil ng kanyang buhay. Kasama pa sa nakuhanan ng kamera ay mga babaeng Mossad spies na animoy mga modelo ang itsura. Ngunit handa palang kumitil ng buhay ng kalaban. Ganon din ang ginawa nila sa isa pang Hamas leader na nininirahan sa Amman, Jordan na si Khaled Mashal. Habang papasok ito sa kanyang opisina ay may dalawang lalaki na kadamit lokal na Jordanian na sumalubong sa kanya at nag-spray ng tila pabango sa kanyang tenga. Ngunit maya-maya lang ay nakaramdam na si Khaled ng matinding pagkahilo at pananakit ng ulo. Buti na lamang at nahabol ng dalawang bodyguards ni Khaled ang dalawang Mossad spies at sa tulong ng Jordanian police ay kanila itong nasakote. Naghihingalo at halos makomatos ang kinahinatnan ni Khaled Mashal na na-confine sa isang ospital. Ayon sa mga inisyal na pagsusuri, ang laso na inispray sa Hamas leader ay dumadaloy na sa kanyang bloodstream. Ayon sa mga doktor, maaari pang umayos ang kalagayan ni Mashal dahil ang laso na pumasok sa kanyang katawan ay maaaring malunasan ng isang antidote. Ngunit ang problema lang, ang antidote o lunas na maaaring magsalba sa kanyang buhay ay matatagpuan lamang sa kanyang mortal na kaaway, ang bansang Israel. At para mabawi ang kanilang dalawang mga tauhan na nakakulong sa Jordan, napilitang pumayag ang Israel na ibigay ang antidote na nagligtas ng buhay ni Khaled Mashal. Ito ay dalawa lamang sa napakaraming kwento na nagpapakita sa kakayahan ng Mossad na patahimikin ang sinuman sa kanilang mga kalaban sa mga kakaibang paraan. Kaya ganoon na lamang ang pag-uugnay ng maraming tao sa kanila sa pagkamatay kay President Raisi ng Iran. Ano nga ba ang impact ng pagkawala ni Raisi sa pamunuan ng Iran at sa Middle East crisis? Bilang inaasahang magiging successor kay Iran Supreme Leader Ali Khamenei, tila nalalagay di umano sa kawalang kasiguraduhan ang hinaharap ng hardline regime ng Iranian Islamic Republic. Ang kanyang pagpanaw ay nataon pa naman na maraming kinakaharap na issue ang Iran mula sa loob at labas ng bansa. Kasama na rito ang mga kabataan sa Iran na hindi nasang-ayon sa mga pamamalakad ng kanilang mga hardline leaders na nangako dati ng pagbabago, ngunit hindi pa rin nila nararamdaman hanggang ngayon. Dahil sa kanyang pagkawala ay nag-assume na bilang Pangulo ang kanyang Vice President na si Mohammad Mokber na sinang-ayunan naman ng Supreme Leader. Nagdeklara ng 5 araw na pagluluksa ang buong bansa dahil sa pagpanaw ng kanilang 63 years old na leader. At makikitang maya't maya ay may mga fireworks sa kalagitnaan bilang pasasalamat di umano sa kanyang naging serbisyo at magandang alaala para sa bayan. Patunay lamang na maraming tao ang humahanga at sumusuporta sa yumaong Pangulo. At makikita yan sa dami ng taong dumalo sa kanyang libing nitong May 21 sa Iran. Ngunit sa social media ay kabaliktaran ang reaksyon ng mga kabataang Iranians na nagbubunyi pa dahil di umano ang rehimeng kanyang pinamumunuan kasama ng Supreme Leader ay walang ginawa kundi isuppress o pigilin ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Sa ngayon, tanging masamang panahon lamang ang pinaka-akseptadong dahilan ng pagbagsak ng kanyang helicopter na sinasakyan at kanyang pagpanaw. At walang konkretong ebidensya na may kinalaman ang Israel o Mossad at ito ba ay isang assassination. Ngunit maaaring may mga bagong detalye pa ang mauungkat sa mga darating na araw na ating aabangan at ibabahagi sa inyo. Ano't ano pa man, kung ano ang totoong dahilan ng kanyang pagpanaw, maging natural man o kagagawa ng Mossad, sana ay maging mitsa ito ng kahit katiting na pagbabago hindi lamang sa Iran kundi sa buong Middle East. Dahil habang patuloy ang kaguluhan at sigalot, ay patuloy ring nasasayang ang maraming buhay ng mga sibilyang walang ibang hangad, kundi mabuhay ng matiwasay kasama ang kanilang mga pamilya sa isang bansang nirerespeto ang kanilang karapatan bilang tao. Ikaw, base sa iyong napanood, naniniwala ka bang natural lang ang pagbagsak ng helicopter ng Pangulo ng Iran o may kinalaman ng Israel sa kanyang pagpanaw? Huwag magkatubiling magbigay ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Suportahan nyo rin ang iba ko pang channels, ang Mr. Good Vibes at Mr. Good Vibes Facts. Huwag mong kalimutan panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo